Miss Barbie Fortesa, abay totohanang sinagot ang ilan sa kanyang mga pinagdaanan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagtitiwala sa ating mga updates. Maraming salamat po. At ngayon bago tayo magsimula, of course, nais ko po munang basahin ang ilan sa mga komento ninyo sa comment section with regards to this matter. So magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am si Elenita Silva. Sabi diyan, tama ka naman doon, Miss Tarets. Kusang dadating ang totoong magmamahal sa kahit sinong tao. Hintay na lang at wag hanapin. Masaya naman si Barbie ngayon at blooming pa. Siguro may nagpapasaya sa kanya, di lang talaga niya paminsan maamin ito sa lahat. Always watch your vlog, Miss Tarets. Thank you sa palagian mo ring pagbabalita sa Barda. God bless po. Sabi ni Miss Luisa, matagal na pala in a relationship si Barbie. Asus, mga statement na Barda is truly true. Pag sila Barda direct nagbibigay ng mga statement sa kanilang mga love life. Ayan. So, kasi nga 'di ba may mga valid reason naman po ang ilan sa mga artista kung bakit mas pinipili po nilang i-discreet or ilihim yung kanilang mga love life. Kasi kapag po inamin nila yan sa publiko, ang daming gustong sumira ng kanilang relationship. Kaya mas minamabuti nila na siguro mas okay na rin na ilihim, kaysa naman ibubunyag pa nila sa publiko. So, sabi po ni Miss Teresita Bacarat, salute to Miss Barbie Fortesa, galing niyang sumagot sa mga tanong. Grabe, nakaka-proud talaga. Super wife material ang isang Barbie Fortesa. Ayan, so ito naman yung kanyang komento with regards to this, Totoo naman po, napaka-intelligent ni Miss Barbie pagdating po sa mga kaanungan patungkol po sa mga interviews niya, 'di ba? And sabi ni Miss Marlene, Ma'am Darets, hindi ako naniniwala na siya lang mag-isa sa araw ng mga puso. Susunod yan si David kung saan man siya pupunta. Ang araw ng mga puso, masarap kung kapiling mo ang iyong minamahal. Ayan, salamat Ma'am Chi. Yan, balitaan ko po kayo, sa mga susunod na ganap dito po sa araw ng mga puso. Pero sa ngayon, ay pag-usapan po muna natin ang ilan sa mga pag-amin ni Miss Barbie Fortesa sa kanyang mga hirap na naranasan. Let's watch this. Walang script. With this film, I get it right on the spot, right before the scene. I try to process everything, I absorb everything right before I take the scene. Feeling ko parang lagi akong sinasabak sa gera ng kagigising ko lang, ganyan. Ganun yung feeling palagi. Honestly, lahat po ng nakatrabaho ko dito sa pelikulang ito ay unang beses ko pong nakatrabaho because they are all from the other network. Ang saya nung buong experience kasi everyone was so grounded and everyone was so true to their characters. So kahit unang beses ko lang po silang makatrabaho lahat, it wasn't so difficult for me to actually connect with them when we do our scenes. I like how they actually treat me like I'm 16 pagkausap nila ako even when the cameras aren't rolling. Kasi kahit paano at Si Barbie Fortesa ang isa sa pinakakilalang aktres sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Kilala bilang kapuso, primetime princess. Matagumpay niyang pinagsasabay ang mainstream sa telebisyon, pelikula at streaming platform. Sa 2026, isang makabuluhang taon sa kanyang karera dahil sa dalawang mahalagang pangyayari. Ang una, ang kanyang karanasan sa pelikulang Until She Remembers na kanyang inilarawan na parang gera dahil sa kakaibang estilo ng paggawa. Ang pag-anunsyo ng kanyang bagong proyekto sa Netflix, ang romansa tema ng A Perfect Christmas kasama si Enchong D. Sa ulat na ito, susuriin natin ang bawat balita at mas malalim na implikasyon nito sa kanyang career at sa kanyang personalidad. Sabi ni Miss Barbie Fortesa na feeling gera daw ang pelikulang Until She Remembers, yung experience niya. Isa sa pinag-uusapang kwento kamakailan tungkol kay Barbie ay ang kanyang karanasan sa paggawa ng pelikulang Until She Remembers. Sa panayam, inamin niya na ang paggawa ng pelikulang ito ay hindi basta-basta. Nilarawan niya ito bilang
parang palaging sinasanaog sa giyera, no? Parang para daw siyang nasa isang giyera, no? Iba ang traditional na pelikula o teleserye. Ang paggawa ng Until She Remembers ay hindi gumagamit ng script sa maraming pagkakataon at isang estilo ng direktor na nagbibigay daang umusbong ang natural at real-time na emosyon mula sa mga aktor. Ito ay critical kasi nangangailangan to ng number 1 ng mataas na emotional intelligence, mabilisang pag-intindi sa tagpo bago ito kunan at kakayahang mag-deliver ng realistic na damdamin sa sandaling yung mismo. Ipinapakita ito na si Barbie nang sinabi niyang kailangan niyang mag-absorb agad ng eksena at mag-react agad. Parang isang sundalo na hindi alam kung anong susunod na papasok sa laban. Kasama rin sa proyektong ito ang veteranang artista tulad ni Charo Santos, Charo Santos Conshot, Booth Anson Roa Rodrigo, pati na rin sina Albert Martinez at iba pang kilalang mga pangalan sa industriya. Ang mismong pagpapakilala kay Barbie sa mga ito na hindi pa niya nakakatrabaho dati ay isang malaking hakbang para sa kanya. Bagamat hindi niya masyadong naiintindihan sa simula ang estilo ng set, sinabi niyang napaka-grounded at makatotohanan ang dynamics nila sa set. Ito ay isa sa mga patunay ng professionalism ng cast at ng kanilang kakayang makibagay sa isang hamon sa pag-arte. Ang pagsasabing parang gera ang kanyang karanasan ay hindi dahil literal niya itong nadama sa set kundi dahil sa mataas na pressure at demand ng proyekto. Mabilis kasi ang takbo ng eksena at walang paulit-ulit na mga script o rehearsal. One take lang ang maraming kuha kaya kailangan na real-time reaction. Hindi inaasahan kung paano susulong ang eksena kaya kailangan ng instinctual acting. Para sa isang aktres na kadalasan ay may script o lines cues, ang ganitong estilo ay may halin tulad sa isang battlefield ng emosyon at pagganap. Samantalang, pinag-uusapan din ang pinakabago nitong proyekto kay Mr. Enchong D, ang A Perfect Christmas na mapapanood sa Netflix. Samantalang malaking balita sa showbiz ang pag-anunsyo ng kapwa nagaganap sina Barbie Fortesa, Enchong D sa isang bagong estilo ng pelikula para sa Netflix sa pinamagatang A Perfect Christmas. Ayon sa Netflix Philippines, ang A Perfect Christmas ay bahagi ng isang 4 na episode na anthology na pinamagatang Paskong Pinoy. Ito ay magkakaroon ng tema kung saan isang workaholic na taong matututo tungkol sa tunay na kahulugan ng tagumpay at pag-ibig sa panahon ng Pasko. Magiging available ang pelikula simula December 3, 2026 sa Netflix. Ang partnership ni na Barbie Fortesa at Enchong D, ang pagpaparehas kina Barbie at Enchong D ay isang magandang hakbang dahil parehong kilala sa mga nakaka-relax pero emotionally engaging roles. So kaabang-abang talaga itong mga pelikula, no, or ito pong series na gagawin ni Miss Barbie Fortesa para sa kanyang this coming Christmas. Pero hindi pa man nilalabas yung kanilang movie. Ang dami na pong mga reaction. May mga good reaction, meron din mga bad reactions. Kasi nga naman, 'di ba? For the longest time, ang haba-haba na ng pag-aantay ng mga bayda para sa pelikula or sa serye nitong si Mr. David Licauco and Barbie Fortesa. Bakit parang hanggang ngayon ay pinipre-empt at hanggang ngayon pinipigilan pa rin, ano? Yung kanilang pagsasama sa isang proyekto. Pero syempre, the best na makakapag-explain lang talaga niyan is yung management ng ni Barbie at saka ni Mr. David Licauco, kasi wala naman tayo sa posisyon para po ibigay sa inyo yung tumpak at legit na paliwanag patungkol dyan. Tanging gusto lang natin talaga mangyari maganap na yung kanilang ipinangakong proyekto para sa Barda. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!